Alam nyo, nagustuhan ko talaga yung Kia Stonic nung tinetest drive ko recently. Bibiling ko na dapat on the spot kaso ayaw ibenta sa akin ng Kia Philippines yung demo unit. Gusto raw nila, fresh yung ibibigay sa akin. No choice ako kundi mag-commute pa uwi. Buo yung pera ko nun so sabi ko na lang sa kanila, Kya, pembarya. Uy, shoutout nga pala kay Sir Manny Aligada ng Kia Philippines. Kahit di ko naiuwi yung Stonic, daanan ko na lang sa dealer nila. Wow! Balita ko, gagawan nila ako ng limited edition suplado variant. Anyway, kilala ang Kia sa mala Euro-inspired design ng mga modelo nila. Pero mababago na yan kasi gaya ng ibang car brands, papunta na sa electric vehicles ang focus ng Kia. I'm Stanley Chi, your host for Phil Coach's quick look at the Kia's new design language. Kumapit na kayo sa latest updates namin by liking this video, subscribing to our YouTube channel, and clicking the bell icon. Remember, Phil Coach is the #1 car portal in the Philippines. At para naman up-to-date kayo sa full specs, updated pricing at latest news tungkol sa Kia vehicles, tutok lang kayo sa aming Phil Coach Car Guide. Nasa description lang sa ibaba yung link. Mukhang panibagong yugto ang 2021 para sa Kia. January pa lang, nag-announce na sila ng bagong logo. Pati slogan, nag-iba na. Movement that inspires. Parang hawig sa slogan ko na movement that perspires. Summer kasi, medyo mainit. Pero ang pinakamatindi, updated na rin ang design ng Kia sa mga magiging auto nila. Ang tawag nila sa bagong design language, Opposites United. At ang unang makakatikim nito, ang EV6. Ito lang naman ang first dedicated battery electric vehicle ng Kia. Yung existing EVs kasi nila ngayon, adapted lang sa gas-powered models. Tingnan yung EV6, kakaibang datingan, no? Mala crossover ang forma. Nagtulong-tulong pa ang 3 bansa para sa itsura niyan. May napapansin ba kayo na parang nawawala? Yung trademark Tiger Nose Grille. Pero sabi nga ng Kia, andyan pa rin daw in spirit kasi naging digital tiger face na daw. Sign na papalapit na tayo sa panahon ng electrics. Balang araw ang pagdadrive parang pagbibisikleta na rin kasi tahimik at walang usok. Malinis ang harap, hindi kailangan ng OA na grill kasi electric na. Yung LED headlamps may sequential light pattern with matching daytime running lights na parang kilay ang datingan. Bukod sa maporma, useful din ang air intake sa baba para i-direct yung hangin sa ilalim ng sasakyan habang tumatakbo para aerodynamic pa rin ang dating. Mahirap pagsamahin ang curves at sharp lines sa design kasi nga magkaiba pero dito, panalo ang kombinasyon lalo na yung matulis na character line sa pagitan ng bilugang fenders. Ang sleek ng roofline nito at take note, 2 ang spoiler niya sa likod, isa sa itaas at isa pang nakadisguise sa ibabaw ng wrap-around rear light cluster. Pati sa 5-spoke 2-tone alloy wheels, mapapalingon talaga kayo. Sa loob, maluwag ang EV6, high-tech pa. Mas gugustuhin kong maging driver kasi lahat ng controls nakaharap sa akin. Malaki ang center console, parang floating type kasi may open bin sa ilalim kung nasaan yung USB ports. Digital ang instrument panel at dugtong pa sa touchscreen head unit sa gitna. Kapag may kasama ko, kaya ko silang painitin at palamigin gamit lang ang daliri ko. Kasi haptic touch ang onboard climate control. Hindi lang ito umaapaw sa tech, earth-friendly pa kasi gawa sa recycled materials ang upuan. Wala pang masyadong detalye tungkol sa powertrain ng EV6 pero pareho sila ng Hyundai Ioniq 5 or Hyundai Ioniq 5 na gumagamit ng Electric Global Modular Platform or EGMP. Malamang sa hindi, magiging available ang EV6 in rear-wheel drive may kasamang 77.4 kilowatt battery na kayang mag-charge ng mabilis at halos 500 kilometers ang range. Sabi ng Kia, una pa lang ang EV6 sa darating na 11 EV models na planado na hanggang 2026. That wraps up our Phil Coach first look at Kia's new design language. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai pagdating sa turubuhan. Push pa rin natin ang 300,000 subscribers for 2021. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Paalam! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's #1 online car portal.